Isang magandang araw po sa ating lahat. Isang magandang gabi po para sa mga nakasubaybay po dito sa ating live na broadcasting sa 3BC or Bible Center. At good morning po kung kayo naman po ay nasa ibang bansa o magandang hapon po o tanghali naman kapag kayo naman po ay nakakanood lamang kapag may free time po kayo sa maghapon. Ako nga po pala si Ana Clarissa A. Dumalaog at ako po ang makakasama ninyo po sa isang linggong serye kung saan ang tatalakayin po natin ay tungkol sa online learning. Pinamagatan ko pong Jesus Teaches Me How To ang seryeng ito dahil the best teacher is Jesus Christ Himself. Sa gabi pong ito, ang una po nating topic, share ko po ang aking screen. Yan. So Jesus teaches me how to manage my time. I think this is the most important one of all the things that online or distance learning really has to factor in, yung oras po natin. Ako po ay isang teacher, public school teacher po ng grade 7 high school or junior high school. Ang klase po namin ay once a week lang po ang klase po sa akin. Pero ang mga bata po ay inaasahan po naming mag-online Google Meet. Ganito po ng 2 hours a day. So that's 10 hours a week po for them. At most, or minsan 9 hours a week lang po for grade 7. Iba po yung oras naman ng higher years like grade 9, grade 10, and senior high schools. So bakit ko po ba sinabi na importante ang managing our time? Kasi po sa distance learning, kapag tapos na po yung klase ninyo or ikaw ay naka-modular, online digital modular, ang oras mo ay hawak mo. This is true for both parents and students po. Ang mga students, kung anong oras nila kailangan mag-aral, mag-aaral sila. Kung anong oras magpapasa ng assignment, dapat makapagpasa sila. But sadly, it does not happen that way. Marami po akong assignment na 2 weeks bago maipasa or ipipm ko pa po sila para magpasa po sila. Tedious po sa part ko po na yon na kung meron po akong 30 students per section times 5 sections, so ilan na po yon? 150 students. Kung kalahati po dyan ang hindi mag-comply, I have to PM 75 of them para lang mag-comply po. For the parents din naman po, kung very lenient tayo sa oras ng ating mga anak, hahayaan natin silang matulog hanggang alas 10, alas 11 ng umaga. Tapos po, magagalit tayo kasi alas 11 na ng gabi, alas 12 ng gabi, nag-a-assignment pa sila, hindi pa sila natutulog. So sa distance learning po, there are really challenges. And pagdating po sa oras, tandaan natin that everyone has 24 hours a day. In learning, sinasabi po natin na hindi kasi pantay-pantay yung opportunity ng isang tao. That might be true. Yung iba po ay walang gadget, walang internet connection, walang gagabay sa bahay, walang magtuturo, hindi pare-pareho yung background po natin. Pero kung may isang bagay na pinagkapare-pareho po tayo, ito yung oras. We each have 24 hours a day. So walang labis po at walang kulang. And it is up to you and to me how we're going to make use of that 24 hours. So kunyari po, nung nag-aaral pa po ang mga estudyante po natin ng face-to-face. Kunyari po ay 6 a.m., gigisingin natin, prepare for school. They eat their breakfast, they take a bath, then put on their things, then go to school. Then from 7 a.m. hanggang 2 p.m., kunyari po ang klase nila, nasa school sila. And then after that, pagka-uwi, papahinga, magbibihis, magmimerienda, gagawa ng assignment. Then tapos na yung kanilang pag-aaral for that day. So sa
klase naman po, kunyari 8 a.m. hanggang 3 p.m., alam nila kung anong classroom yung pupuntahan nila, anong subject yung aaralin nila. So, mare-required po ang batang mag-aral dahil nasa school setting po sila. Kaya lang po ngayon, syempre dahil nasa bahay sila, minsan wala tayong structure or oras ng pagkatuto nila. Yan. So, may pros and cons naman po ang distance learning. So, ang pro po, yan, hindi nyo na kailangan gumising ng maaga-maaga para mag-travel. When I was a student, back in my high school years, I was studying in Pasay and I live in Quezon City. So, I have to wake up at 5 a.m. Kailangan nakaalis na po kami na bahay na 6 a.m. para makarating kami sa school ng 7 a.m. So, kung distance learning, kahit mga 6:45 na siguro ako gigising by that time, hindi ako malilate. Siyempre po, di ba? At siyempre, yung pro din po, pwedeng magtrabaho ng kung kailan mo gusto. Kunyari, 15 minutes, pagod ka, o pahinga ka muna ng 5-10 minutes. On the other hand, ang cons po, yun nga po, walang time structure. Minsan, sabihin natin, relax muna. Tayo rin mga magulang, mamaya ng assignment, gagawin ko muna to. Tapos, tatama rin na tayo, procrastination. Saka na yan, sa deadline. Yan. Marami po akong TikTok or na nakikita sa Facebook. May TikTok po ako, pero nag-Facebook lang po ako, na kunyari, 1 week yung deadline. Tapos, yung mga bata, sasabihin, day 1 hanggang day 6, mag-Facebook, mag-Netflix, mag-YouTube, maglalaro na kung ano-ano. And then on day 7, sa kanila ika-cram, tapos nagre-reklamo sila. We have not enough time to make our assignments, ganyan. Same for parents, sasabihin nila, bombarded ang mga anak namin, they have 8 subjects, ipapasa nila within after a week, tapos sasagutan nila, paano naman sila matututo, paano na sila kakain. Yan nga po dahil wala po tayong structure at minsan pinapabayaan nating maipon yung trabaho natin. And another one, which is sadly nangyayari po sa karamihan, pati po sa mga estudyante ko, is the lack of sleep. Pagpupuyatan po nila ang kanilang trabaho, 1:00, 2:00, makikita ko may PM pa po sila sa akin, ma'am, paano ba ito, paano ba ganyan. So, nakakalungkot po. Kaya po, nung around Q1 pa lang po namin, I instructed my students, kids, if you're gonna PM me or message our GC hanggang 9 p.m. lang. Then, no more. Bawal lang mag-aral ng beyond 9 p.m. pag estudyante ko. But I will only reply hanggang 5 p.m. So, yun po yung instruction ko po sa kanila. Para po magkaroon kami ng structure na hindi pwedeng porket distance learning tayo ay 24 hours open si ma'am. I still have my family. I still have my student to teach din at home kasi po. Ayan. So, ano ba yung time management? Yan. Sabi po dyan, time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. So, aayusin mo po, i-organize mo po, at paplanuhin mo kung paano mo bibiyak-biyakin ang iyong oras para matapos yung mga activities. So, ano po ba yung advantages pag naka-time management po tayo? So, number 1, good time management enables you to work smarter, not harder. Hindi po yan, parang pahirapan. Hindi po yan, naghirap naman ako para gawin yung assignment na to or sabihin ng parents, yung anak ko, hirap na hirap gumawa niyan. Tapos, ganyan lang ang grade. Hindi po ganun ang batayan. Hindi po, pagalingan, pa-smarteran. So, kung alam mo yung oras mo na mahaba yung pwede mong guguling oras, mas marami kang time para mag-focus sa assignment na yun. Compared sa ginalingan mo nga pero sa loob lang naman ng 30 minutes, kinaram mo. Number 2, you get more done in less time, even when time is tight and pressures are high. So ito naman po yung isa pang kagandahan na kapag naka-time management ka po, kunyari po, sasabihin mo from 1 to 2 p.m., ang gagawin ko yung performance task po namin, nagagawa ng microscope. So at least naka-focus ka lang doon. So,
yung 1 hour na yun, baka magawa mo siya in 45 minutes lang. Na kahit may sunod kang assignment ng 2 to 3, at least may time ka for relaxation. Yun po yung maganda sa time management. Kahit konti yung time mo, alam mo magagawa mo kasi nakafocus ka dun sa assignment na yun. At syempre, you will have less stress and less sickness. Dahil nga po 'pag nai-stress ka, magkakasakit ka talaga kahit po sa mga bata, "Mama, sakit po yung ulo ko, hindi ako mag-o-online class." Kasi nai-stress po sila sa mga assignment po nila at hindi rin nakakatulong na yung parents nila, hindi rin sila tinutulungan sa assignment nila. 'Yan. So ano po ba ang tips natin para sa mga students and parents, for time management? Ito po ay para sa mga magulang at sa mga estudyante po, So number 1 po, importante ay plan ahead. So, gamit po tayo ng planner or calendar. When I was a student, ganito po ang ginagawa ko. Kahit nitong nagwo-work na po ako, I have a 1 week calendar. Ililista ko na lahat ng gagawin ko, especially kung naka-structure naman yung online class nila. Kunyari po, from 8 to 10, yun yung oras ng klase nila. I-book nyo na po yun. Yan. For parents po, ganun din po. Kung alam niyong 8 to 10 ang klase po nila, wag na po natin silang uutusan. I have that experience po na during the online session, ganyan po, ganito po kami, nag-uusap po kami sa klase. Nawala yung estudyante ko at hindi siya bumalik hanggang matapos na yung time. Then I asked, "Anak, saan ka nang galing?" Sabi niya, "Ma'am, inutusan po ako ni mama mag-deliver po. Natagalan lang po. Sorry po." Sabi ko, "Anak, ingat ka kasi syempre may COVID tayo. Tapos at the same time, bawal lumabas ng bata." Then I asked the mom, "Mami, asan po yung anak niyo po kanina?" Ang sagot niya po ay, "Ma'am, nalaglag po sa Google Meet. Kaya po, hindi nakapasok. Pero naiwan po yung yung account niya do'n." Sabi ko, "Gano'n po ba? Sige," sabi ko, "Sa susunod po bantayan niyo po na nag-o-online po 'pag oras ng online." So, minsan nagsisinungaling pa yung parents or yung student kung sino man nagsinungaling sa kanila. But I think that time yung parent po ayaw niyang aminin na nagkamali siya ng pag-uutos. So, gamit po tayo ng planner or calendar. Isulat niyo lang po, "Ganitong araw may assignment ako, ganitong araw gagawin ko yung assignment." Hindi po yung gagawin mo yung assignment sa araw ng pasahan. Number 2, don't multitask. Just do one task at a time. Marami po sa atin na ganito ang kasalanan. Sabi nga po, sa estudyante po, gagawa ng assignment sa cellphone, usually po sa cellphone naman Tapos, pag medyo nabato, magfi-Facebook. O kaya naman po ay mag-YouTube, magpapatugtog ng music habang um, gumagawa assignment. So, pag natapos yung music na pinapakinggan, ililipat ng channel or ililipat ng video. So, hanggang makalimutan niya na may assignment pala siya, tapos yung videos ang inaatupag niya na. O kaya minsan naman po, dahil nagmo-multitask tayo bilang mga magulang naman, na tinuturuan natin ng assignment yung anak natin habang tayo ay nagluluto o tayo ay nagliligpit ng bahay, yung sagot natin sa anak natin ay minsan nagkakamali tayo. So, importante po na wag tayo mag-multitask. Bigyan natin ng oras, 1 hour, anak, gawin natin yung assignment natin, sabay tayo, aralin natin yan, focus kayong dalawa para yung anak nyo rin po ay hindi ma-distract. Number 3, set up a virtual room, your place to study. Importante po ito. I know, malilit ang bahay natin, hindi naman tayo yung may designated area for studying. Pero kung kaya po nating gawan ng isang puwesto ang mga anak po natin sa pag-aaral, gawan po natin. So, ang kailangan lang naman po nila isang desk or kung wala po talagang space, nasa po sila, nasa hapagkainan, okey lang po. Kailangan po ay maliwanag po doon. Nakakatulong po ang liwanag para magising po ang ating mga anak, especially 'pag nagkaklase po sila. Kung meron po tayong pambili or may extra po tayong headset, mainam po.
para po yung naririnig lang po nila ay yung salita ng teachers at kaklase nila. At syempre po, yung ambience po dapat, yung mga background noise, wala. Meron po tayong tinatawag na virtual background katulad po nitong ginagamit ko. Kung saan hindi nyo nakikita yung background ko kahit magulo man yan or malinis. But on our situation po sa online class, sobrang hina po ng internet po natin sa Philippines. So we tend na close cam po. Ako, off cam po ako palagi pag nagtuturo. Pero pag kunyari, kailangan ng open cam tayo, kailangan po malinis po yung background ng virtual background ng ating study area kasi nakakahiya po. Yung anak ko po, si Via, when she has classes, I make sure na sisilip po na ako, pagdadaan ako, sisiguraduhin ko maayos yung itsura ko, hindi ako gagawa ng kung ano-ano, hindi ako magbibihis sa likod niya or magtatapon ng kung ano-ano. Kasi naka-on cam po sila palagi. So, lagyan po natin sila ng space na tahimik, payapa, at hindi po sila magugulo ng ibang tao. Yan. Next, reward yourself. Celebrate your accomplishments. Marami po ako nakikita na nagpo-post ng certificate of recognition na yung anak nila, apo nila ay kunyari nakasama sa top classroom. Might I suggest lang po for the privacy and protection of our kids, wag po nating i-post kapag may pirma ang mga teachers or principal po sa certificate. Kung may ibang pangalan po ng bata dun sa top, kasi po top 10. So, kunyari, top 1 yung anak, may top 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I-blur nyo po yung 2 to 9. Tapos po yung card po ng bata, i-blur nyo po yung mga pirma. I-blur nyo po ang LRN. Segue lang po Ang LRN po kasi andun po ang pangalan ng bata, birthday ng bata, address, pangalan ng mga magulang, ano ang trabaho, lahat ng basic information po na makukuha, na pwedeng makuha ay makukuha po sa LRN. If you know how to. Kaya po ingatan po natin yon. So, reward yourself. Kung natapos mo ng mas maaga yung assignment or nakakuha ka ng mataas na mark sa assignment na yon, tell your mom, tell your dad, Daday, tatay, baka naman pwedeng bigyan mo ko ng chocolate, pa-deliver tayo ng pizza, o kaya naman ang ulam natin ay fried chicken. Simple rewards para maengganyo kang gawin ng mas mabuti pa yung trabaho mo bilang estudyante. And for the parents, kapag ang galing ng anak mo, reward yourself kasi isa kang factor kung bakit nagtagumpay yung anak mo. So how do you reward yourself? Pamper. Bili ka ng conditioner para hindi lang po shampoo ang gamit mo sa paliligo, conditioner din. Mag-makeup ka po minsan, magbihis ng maganda kahit mamamalengke lang. Mga simpleng bagay lang po na pwede natin gawin. Mag-order ka ng sa Lazada, sa Shopee, kay Ate Marilu Conciliado, mag-order ka para naman ma-uplift mo yung sarili mo, ma-rewardan mo. Number 5, create a balance. Importante po ito mga kaibigan na wag nating hayaan parents, yung mga anak natin na puro aral lang ang inaato pag maghapon. Turuan po natin silang sa gawaing bahay. Kasi yun po ang space ng pag-aaral po nila. Kung sa school po, bago umuwi, may cleaners kami. Pag umaga, pag wala pa yung teacher, nag-gardening ang mga bata. So same principle po dapat sa bahay. Tumulong po sila sa bahay. Tayo din po mga magulang, schedule po natin yung ating trabaho sa bahay. Anong oras tayo magluluto, anong oras tayo naglalaba, magpa-plancha, anong oras tayo mag-work kung tayo po ay work at home setting. Para po yung maging harmonious po yung bahay natin. Hindi yung nagagalit tayo na mga nanay, lalo na nagtatrabaho naman ako, naka-online din naman ako, tapos ako lang yung gumagawa sa bahay. So let's teach our kids to help hugas ng pinggan, dilig ng mga halaman, ano po ba, magligpit ng kama, pinaghigaan, ligpitin yung study space niya, para po maging maayos po yung pag-aaral niya. Number 6,
Very important is to get a good night's sleep for both parents and students para ma-energize po tayo. Ang brain cells daw po natin ay maaaring mamatay kapag hindi po tayo nakakatulog ng maigi. So, paano po tayo tatalino? Paano tayo magiging energetic? At bilang magulang, paano po ba tayo magiging stress-free at hindi mainis sa anak natin kung kulang tayo sa tulog? So, patulogin ng mga anak, 8 p.m., 9 p.m., dapat lights off na, cell phones off, tulog time na. Para maaga pong magising at mas marami po tayong magagawa. Ito po yung mga classic na tips para sa students and parents sa pag-aaral. Pero, sabi nga po dito, what does Jesus teach us about time management? The best teacher teaches us something about time management. The Bible talks that on Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Kung ikaw po ay diligent, masipag, masigasig, ikaw ay magtatagumpay. Pero lahat naman ng nagmamadali ay maaring humirap. It will lead to poverty. So sabi po sa Bible po yan ha, hindi po ako nagsabi. So kung gusto niyo po na maginhawa at masaganang buhay, let us plan diligently. Iplano po natin ng maayos, hindi yung rush tayo ora-orada, nagpapanik lang tayo kung saan-saan. So ano po ba ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay bilang mga online learners and online parents? So sabi po siya, tinuturuan po tayo ni Jesus na number 1, let us put God first in your life, in our lives. Early in the morning, may klase o wala, let's pray. Kasi nga sabi po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. So importante po yun before the class starts, pray. Before we start our home course, pray. Before your child starts his class or his studies or his school, pray for him, pray for her. Napakatindi po ng panalangin. Number 2, you need more than just discipline. You also need wisdom. Hindi lang po tayo basta, ito yung schedule ko, susundin ko. Kailangan may disiplina tayo. But we also need wisdom. Kasi po mamaya ang ini-schedule natin, 50% of our time is for relaxation, 20% for study, tas 30% for other things, miscellaneous things. So, kailangan po, wise po ang ating pagde-decision making sa ating time management. Sabi nga po dito sa Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. So, yung axe po, kailangan hasain po muna natin. So, hasain po natin ang ating sarili para tayo po ay gumaling, para maging successful. At ang paghahasa po ay pag-gain ng wisdom. Hindi lang po basta magaling ka, kailangan wise din yung iyong ginagawa. Number 3, you must make goals and make plans to reach these goals. O nga naman po, mag-aaral po yung mga anak nyo. Bakit? Marami po akong estudyante na sinasabi, ma'am, hindi na po ako mag-aaral. I ask them why. Kasi po, tinatamad na ako. And then I ask, ano bang pangarap mo sa buhay? Wala naman, ma'am. Ano lang, ganyan lang. So, dahil wala po silang goal, wala silang gustong marating sa buhay, so, tinatamad po silang mag-aral. So, importante po na may goals tayo para sa mga anak natin. May goals yung mga anak natin para ma-achieve natin yung goal na yun. Kung ang goal po natin ay short term, mas maganda po. Kunyari po, basta makapagtapos tayo ng grade 7, kunyari grade 8, yun ang short term goal po natin. Ang future goal po natin ay maging CEO tayo ng ating isang business empire. Pero po, importante po na idulog po natin ito sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 16:9, in their hearts, human plans their course, but the Lord establishes their steps. Kung ano pa man po yung ating pangarap at ating goal na ating gusto, dapat po ay idalangin po natin ito sa Panginoon dahil siya po ang nakakaalam ng pinakamahusay po para sa atin. Number 4, grasp the gravity of our limited time.
kailangan po maintindihan natin na ang 24 hours po natin ay 24 hours lang. Walang bawi. Wala pong bawi na, ay, sayang, nalate ako sa pagpasa ng assignment, mami. So, -2 na. Yan. So, kailangan po maintindihan natin na importante ang oras natin. Importante ang oras din ng ibang tao. Kaya wag po tayong magpaantay. Sabi nga po sa Ephesians 5:15-17, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, intindihin lang po natin, lalo na po sa Christian life po natin, na ano ba yung gusto ng Panginoon? Gusto ba ni Lord na maubos yung oras ko sa pag-aaral, na wala akong time sa Kanya? Let's put time for the Lord. First thing in the morning, last thing of the night. Kung kaya po natin every waking hours of our lives, everything na ginagawa natin is all for the glory of our Lord. And then number 5, fulfill the mission God has called you to. John 9:4 says, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Tandaan po natin that our greatest mission is the Great Commission, to go preach the gospel for the Lord, na tayo po ay maligtas. Ano kinalaman ng time management and online learning? Tayo po bilang estudyante at bilang magulang, we are walking in the steps of Christ. So we must establish ourselves as Christians, na tayo po ay anak ng ating Panginoon, na tayo po sa ating mga gawa ay nagpapakita ng refleksyon ng ating Panginoon. So, kung lagi po tayong nalilit, hindi po maayos ang ating pinapasa, it reflects our God. Yan ba ang Panginoon natin? Is it God, a God of organization, na maayos, of planning? Isn't God a merciful God? Tapos tayo ay laging nagagalit dahil hindi natusunod ang ating mga plano sa isang araw. So dapat po ganun po, lagi po natin isipin na there's a greater thing that we have to do. So in every steps of our way, let us reflect Christ, kasi po that is the best message that we can tell other people about the love of Christ for us. Kaya nga po sa gabi pong ito, let me teach you a prayer. So we say, Dear Jesus, teach me to know the importance of time. Teach me how to manage my time and learn to prioritize what is most important. Teach me to learn on you, to lean on you in everything I do. Amen. Magandang gabi po. Let us all manage our time wisely and prioritize our Lord Jesus Christ. Amen.